Hi guys! Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin ipa-apostille ang ating documents at kung saan tayo pupunta at kung ano ay yung mga dapat gawin o dapat munang gawin para magpa-apostille ng documents o requirements. Itong mga sasabihin ko ay yung mga ginawa ko or personal experience ko nung nagpa-apostille ako ng aking requirement. So, yung apostille pala ay dati red ribbon ang tawag pero binago na apostille na ngayon yung tawag doon sa red ribbon noon. So yung apostille pala guys ay may mga bansa na nagre-require na dapat apostilled or authenticated yung mga documents na kailangan pupunta sa kanilang bansa. Para patunay na totoo at hindi falsificated yung mga or hindi peke yung mga documents na ipapasa sa kanila. Ang documents na pina-apostille ko guys ay NBI and police clearance. First, kumuha muna ako ng NBI. So pumunta ako doon sa nagkukuhanan ng NBI na malapit sa amin. So nagpa-online muna ako. So next ko na kinuha din ay police clearance. So pumunta ako dun sa police station na malapit sa amin. Then kumuha din ako ng police clearance dun. One day release lang naman yun. So, pag nakuha mo na yung original na mga copies ng documents, kunwari yung ano sa akin, yung NBI nakuha ko na after 1 week nung pag-apply ko, then yung sa police clearance ko. So pupunta na tayo sa DFA. So kayo ang bahala na pumili kung saan nyo gusto na DFA na malapit sa inyo. So, ako kasi sa Asiana ako pumunta. So, sa Manila, dun lang ang pinakamalapit sa akin. So, ang dadalhin ay yung original na copy ng documents. Then, an ID. Kailangan ng Xerox ng ID tsaka original ID. Valid IDs. Sa apostille, meron silang appointment din sa website nila sa DFA. So, ako, nag-try ako magpa-appointment kaso ang hirap, puro full. So, first time ko kasing magpa-apostille ngayon, kaya hindi ko alam kung aabot ba ako doon kasi yung pag walk-in daw meron lang allotted na number kung ilan lang yung tao na kukuha sa araw na yun. So, inagahan ko talaga dahil hindi ko alam kung makakakuha ako, kung ilan ang ano nila, kung ilan ang limited na slot nila. So, super aga talaga ako, agahan na lang kung hindi natin alam. Pagpasok mo dun sa DFA, merong mga taga-check dun ng mga requirement kung ano yung ipapa-apostille, titingnan nila yung original copy. Then, may mga Xerox copier naman doon na magpapa-Xerox ka na kung gusto mo ganyan. Yung ID, pa-Xerox mo na, isang piraso lang naman yung kailangan. So, sa labas pa lang guys, bibigyan na kayo ng form na kulay violet yon. Napipil upan nyo ng mga requirement, yung mga pangalan, ganun, yung mga details nyo. Then, papasok na kayo doon. Then, una nyong gagawin ay pumunta kayo doon sa pagkukuhanan ng number. Ang una nyo talagang gagawin yung number para yung pila. Kasi merong number na tatawagin doon kung sino yung mga susunod ganun doon sa counter. Marami namang mga counter yon, mga 16, 17 counter. Kaya mabilis lang naman na kumuha. Then pagkakuha nyo ng number, magpapasirox na kayo ng ID, ganyan. Meron doon sa loob, ID, then magfi-fill up na kayo nung form na binigay. Konti lang naman yung fi-fill upan doon, pangalan, tapos kung ano yung ipapa-apostille mo, ganun, date, ayan. Basta nandun na sa form, mabilis lang naman. Then habang naghihintay kayo, ganyan, i-fill up mo na yon. Tapos, hintayin mo na yung number, kasi nandun naman, tatawagin naman yung mga number. Then, ganun lang kadali. Kapag natawag ka na, pupunta ka na doon, then, ipa-validate lang naman kung ikaw ba yun, ano ba yung papa-apostille mo, ganun, kung ikaw ba yung kukuha, ikaw ba yung pangalan nung nandun, or ibang tao, ganyan. Tapos, kapag ano na, sasabihin kung ilang araw, regular ba, ganon, or nagmamadali ka ba, mas mahal nga lang, magkaiba sila. Yung regular na days, 100 pero maghihintay ka ng 3 to 5 days. 3 to 5 working days. Tapos yung express naman, 200 pero 1 to 2 days, makukuha mo na. So kung nagmamadali ka or urgent yung paggagamitan mo nung documents na yun, so magbayad ka na lang ng 200 para mabilis lang. 1 to 2 days, 1 to 2 working days. Then pagkatapos ma-verify yung mga pangalan nyo, ganon, birthday, ganyan, yung mga documents, then bibigyan kayo ng papel para ipakita doon sa cashier at papupuntahin kayo nung assessor doon. Tapos, pagkatapos doon sa cashier, may resibo silang ibibigay sa'yo, then pabalik ka ulit doon sa counter mo kanina. Papakita mo yung resibo, then ayun, ibibigay na yung receipt, yung ipapakita mo doon sa kukuhanan mo. Tapos nandun na bibilugan yung schedule mo, kung kailan at saan mo kukunin yung apostille na documents mo. Plus ganun nakadali kumuha doon. Mabilis lang naman dahil marami yung mga counter doon. So number 80 ako noon.
Pero wala pang isang oras tapos na ako. Kasi ganun lang kabilis. Pagkatapos ng 2 araw ay bumalik na ako doon sa venue ng pagkukuhanan ko kung saan yung naka-schedule na releasing ng yung documents ko na apostilled na. So, dapat agahan pa rin dahil marami din na kukuha sa mga naka-schedule na araw para mabilis ka lang sa pila dahil marami din talagang tao na pupunta doon. So, wala nang number doon. First come, first serve talaga yung pila doon. Tapos, ang gagawin lang ay present mo lang yung pinagbayaran mo, yung resibo na binigay doon sa DFA. So, kung may nag-assist na guard, ibigay mo lang sa kanya, i-collect naman nila yung mga resibo. Pero kung wala, meron doon na box na paglalagyan ng resibo, ipapataob mo lang doon para maipila yung resibo mo. Ito na pala yung apostilled na documents ko. So, ganito yung itsura niya, ganyan. Tapos yan, apostilled, baliktad lang, ganyan. So, galing yan sa DFA, tapos meron siyang ganyan. Nakaganyan talaga siya. Ayan. So, dalawa yung pinaano ko. Ayan, yung original. Nandito na yung original. Tapos, ito na yung, ayan. Tapos, ito pa yung isa. Ayan, dalawa. May original. Dito yung original. Then, ito din yung, ano. So, ayun na. So, ganun lang kasimple, guys. Mabilis na kumuha ng apostille. Lang guys, sana nakatulong yung video na to para sa mga mag-a-apply or magpapa-apostille ng mga documents. Sana nakatulong. Bye!